Good day everyone, my name is Angela May B. Guerrero and I'm here to tackle about the separation of employees. First is the objectives of my topic. To distinguish the meaning of separation of employee. Second is distinguish between voluntary and involuntary and describe their effect in organization. And the last is to explain the benefits of employee separation. So the next slide is I will talk about the definition of employee separation. First definition is the termination of an employment connection can occur in a variety of ways, all of which imply to a person that the employee no longer works for the organization. Second is separation is a situation when the service agreement of an employee with his or her organization comes to an end and employee leaves the organization. So, ang ibig sabihin nito ay ang employee separation ay ang mga empleyado na umaalis o huminto sa isang organization o sa isang trabaho dahil sa kanilang mga sariling desisyon o sa kanilang sariling dahilan. At hindi ito desisyon na ginawa ng kanilang boss o ng organisasyon. Ang isang particular na karaniwang dahilan para sa employee separation ay ang pag-alis para sa isang bago at mas magandang trabaho. Karaniwang isa na nag-aalok ng mas mataas na sweldo o magandang career. Next slide is types of employee separation. The voluntary separations, it includes resign or quit and retirement. In involuntary separations, it includes layoff, retrenchment, dismissal, suspension, and business closure. Voluntary separation. In this case, the employee leaves the organization with his own consent. The most typical types of voluntary separation are as follows. First is the resign or quit. Resignation is the voluntary departure from a job or position, typically involving written notice, specifying the last day of employment, and explaining the reason for the resignation, allowing both the employee and employer to plan a smooth transition. So, ang resignation ay isang voluntaryong desisyon ng isang empleyado na tapusin ang kanilang pagtatrabaho sa isang organisasyon. Ang mga dahilan para sa pagbibitiw ay maaaring maglaman ng personal na dahilan tulad ng paglipat ng trabaho para maghanap ng mas mataas na sahod or kung kaya sila ay may problema sa kalusugan o mga obligasyon sa pamilya or hindi na sila masaya sa kanilang trabaho dahil sa toxic environment. Mahalaga ang profesional at magalang na paraan ng resignation, kabilang ang pagbibigay ng resignation letter, pagtatapos sa mga kasalukuyang proyekto at pagpapanatili ng positibong relasyon sa employer at mga kasamahan sa trabaho. Ang ganitong uri ng termination ay pinalalakas ng mga probisyon ng Article 285 ng Labor Code na kumikilala sa dalawang uri ng termination na maaaring simulan ng isang empleyado, nang walang makatarungang dahilan at may makatarungang dahilan. Kung ang pagre-resign nito ay walang makatarungang dahilan, ang empleyado ay dapat magbigay ng isang buwang advance written notice for resignation or commonly referred to as a resignation letter sa employer upang bigyan daan silang maghanap ng kapalit at maiwasan ang pagkagambala sa trabaho. Kung ang empleyado ay nabigo na magbigay ng isang sulat ng resignation, siya ay may panganib na magkaroon ng pananagutan para sa mga pinsala sa trabaho. Next is the retirement. Retirement, the completion of an employee's occupational tenure is referred to as retirement. This means discontinuing service when the employee reaches the
retirement age. Ang pagreretiro ay isang yugto sa buhay kung saan isang individual ay voluntaryong lumilisan sa pwersa ng trabaho. Karaniwang pagkatapos marating ang tiyak na edad o masunod ang partikular na kondisyon. Ito ay kasama ang pagsara ng regular na pagtatrabaho at paglipat sa isang yugto kung saan umaasa ang individual sa ipon, pensyon at iba pang pinagmulan ng kita na nakuha noong mga panahong nagtatrabaho pa sila. Ang pagreretiro ay naglalaman ng malaking pagbabago sa pamumuhay. Nagbibigay daan sa mga individual na pagtuunan ng personal na interes, hilig, paglalakbay at maglaan ng mas maraming oras sa pamilya at mga kaibigan. Karaniwan itong itinuturing na gantimpala para sa mga taon ng masigasig na pagtatrabaho at panahon upang tamasahin ang bunga ng kanilang pagtatrabaho. Next is involuntary separation. In this case, the company terminates the services of its employees for organizational reasons. So, ang involuntary separation, ito ay tumutukoy sa pagsisante mula sa trabaho dahil sa mga aksyon o desisyon ng employer at hindi dahil sa aksyon ng empleyado. Ito ay hindi inumpisahan ng aksyon ng empleyado at handa pa rin silang magtrabaho. Maaring dulot ito ng kahirapan sa pananalapi ng employer o dahil sa mga desisyon na labas sa kanilang kontrol. Layoff. A layoff occurs when an organization separates its personnel for a brief period of time. After the layoff term is ended, the organization recalls the employees. The goal of laying off workers is to get the company in shape so that it can compete. So, yung layoff, ito yung isang yugton kung kailan ang isang tao ay hindi nagtatrabaho dahil natapos na ang kanilang trabaho o sila ay pinaalis ng hindi kusa. Ang mahabang panahon ng pagtanggal sa trabaho ay maaaring makatulong sa budget ngunit maaaring magresulta sa mas mababang produktibidad ng mga manggagawa pagbalik nila sa trabaho. Ang corporate layoffs ay nagaganap dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng pagsasaayos, masamang kita at paglipat ng mga manggagawa sa mga lugar na mas mababa ang gastos. Layoffs are challenging events for both employers and employees, and handling them with sensitivity and professionalism is crucial. Efforts are often made to minimize the impact on affected individuals through support services and clear communication. Retrenchment. Organizations must separate personnel permanently for economic reasons. In this case, employees may not be recalled by organizations when there are vacancies. They may favor retrenched personnel. So, yung retrenchment, ito ay isang paraan ng pagbabawas ng workforce na ginagamit ng mga organisasyon upang bawasan ang gastos o i-adapt ang nagbabagong kalagayan ng trabaho. Involved dito ang permanent reduction of position, kadalasang dulot ng pagbagsak ng ekonomiya, financial challenges, teknolohikal na pagbabago o pagre-estruktura ng isang market. Ang retrenchment ay nagtutugma ng workforce sa pangmatagalan and it improves efficiency. Maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa mga empleyado at sa natirang workforce na maaaring makaapekto sa moral at sa dynamics ng trabaho. Kinakailangan sundin ng mga employer ang mga legal na pangangailangan at magbigay ng malinaw na communication para mabawasan ang mga negatibong epekto nito. Next is dismissal. Dismissal is the termination of an employee due to poor performance or misconduct. It is the final move used by management to punish the employee. It may have a negative impact on employees' future career chances. Yung dismissal naman, ito ay ang pagsasara o pag-aalis ng isang empleyado sa kanilang posisyon sa isang organisasyon.
na inuumpisahan ng employer. Ang pag-dismiss sa isang empleyado maaaring dahilan ng poor performance, paglabag sa mga patakaran ng kumpanya, di moral na pag-uugali o hindi pagsunod. Ito ay isang unilateral na aksyon kung saan walang kahalili ang empleyado. Sa ilalim ng ilang sitwasyon, ang pag-dismiss ay maaaring magresulta sa agarang pagsara. Kinakailangan mag-ingat ang mga employer sa pag-handle ng pagtanggal upang masiguro ang pagsunod sa mga batas ng empleyo. Suspension means prohibiting an employee from attending office and assigned to him. Suspension in the context of work refers to a temporary cessation of an employee's regular duties and responsibilities. This can occur for various reasons. The terms and conditions of suspension are typically outlined in the employment contract or company policies. Here are common scenarios for work suspension. First is investigation. If there are allegations of misconduct or a violation of a company policies, an employee may be suspended pending an investigation to determine the facts. Second is disciplinary action. Suspension can be a form of disciplinary action, often used when an employee's behavior or performance falls below acceptable standards. It serves as a temporary measure while the employer assesses the situation. And the last is health and safety concerns. If there are concerns about an employee's health or safety in the workplace, they might be suspended while the employer addresses and resolves the issue. During a suspension, the employee may be required to stay away from the workplace, refrain from performing job duties, and adhere to specific conditions outlined by the employer. It is important for both the employer and employee to follow established procedures and legal requirements during a suspension. Business closure. This is when a company discontinues the business due to any reason like bankruptcy, being bought out by any other company, or winding the business from that particular location. Business closure, ito ay ang permanenteng pagtigil ng operasyon ng isang kumpanya dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang ang mga financial problem, changes in market, o mga strategic decision. Kasama dito ang pagsunod sa mga legal requirements, epekto sa mga empleyado, pag-ensure ng epektibong pakikipag-ugnayan sa mga customer, at pagsunod sa mga regulasyon. Ang proseso ng pagsasara ay isang malaking desisyon na may mga legal, financial at panlipunang epekto. Kaya't kailangan na maingat na plano, malinaw na komunikasyon at pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. So the next slide is benefits of employee separation. Separation is not necessarily a negative process. Besides, it may benefit organization and employees in following ways. To organization, it enables a reduction in labor costs, replacement of the poor performers. It increases opportunities for the diversification and enhancement. New recruits brings synergy within the organization, results in a disciplined work environment, and reshape organization into the right size. To employees, better career opportunities, get away from a troubled workplace, enjoy benefits associated with retirement schemes. Before ending this presentation, I have quotes for you all. Life has got all those twists and turns. You've got to hold on tight and off you go. By Nicole Kidman. Thank you for listening.